Nagbubukas ang pelikula noong 1960 habang si Frank Morris, isang kriminal na may mataas na IQ ay ini-escort sa baybayin ng San Francisco. Nakatakas na si Frank mula sa maraming pasilidad at dinadala sa maximum security na bilangguan sa Alcatraz Island. Ito ay isang napakahigpit at modernong bilangguan para sa panahon nito, walang mga programang parol, bawat bilanggo ay nakakulong ng mag-isa at maging ang mga bisita ay dapat imbestigahan ng FBI. Habang ang mga bilanggo ay may opsyon na magtrabaho, ito ay isang pribilehiyo na dapat makuha. Sa kanyang unang araw sa Alcatraz, nakipagkaibigan si Frank kay Litmes, isang hyper na bilanggo na gustong humingi ng karagdagang pagkain sa iba. Pinapanatili din niya ang isang daga bilang isang lihim na alagang hayop at dinadala ito kahit saan. Napansin din ni Frank na ang isang malaking preso, na kilala bilang Wolf, ay patuloy na gumagawa ng mga kakaibang kilos sa kanya. Pagkatapos, ang bagong bilanggo ay dinala upang makita ang warden, isang napakamapagmataas na tao na gustong gawing miserable ang buhay ng mga bilanggo. Ipinaliwanag ng warden ang mga alituntunin na dapat sundin ni Frank at hiningi ang mga pangalan na maaaring gusto niyang pahintulutan bilang mga bisita. Ngunit ang huli ay wala ng ibang kasama sa buhay, kahit na pamilya. Pagkatapos ay hinayaan ng warden si Frank, ngunit ipinaalala sa kanya na walang sino man ang makakatakas mula sa Alcatraz, kahit anong gawing pagtakas ng mga preso. Ang pagtatagpo na ito ay hindi nagtatapos sa pagiging ganap na walang silbi bagaman. Ninakaw ni Frank ang isa sa kanyang mga nail clipper kapag hindi nakatingin ang warden. Kalaunan ay itinago niya ito sa huling pahina ng Biblia sa kanyang selda. Nang hapong iyon, sa kanyang unang pagligo, nilapitan siya ni Wolf na nagsasabing si Frank ang kanyang magiging bagong laruan. Napansin din niya na hindi pumapayag ang malaking lalaki na tinatanggihan siya, kaya nag-react si Frank sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya ng ilang beses at paglalagay sa kanyang bibig ng isang bar ng sabon. Nang maglaon, ipinadala si Frank upang tumulong sa aklatan, kung saan nakilala niya ang Ingles, isang black inmate na nagsisilbi ng 2 habambuhay na sentensya. Ibinunyag niya na tinapos niya ang 2 lalaki bilang pagtatanggol sa sarili, 10 taon na ang nakararaan. Ang mga biktima ay mga puting lalaki at dahil sila ay nasa taong 1960 ang hurado ay kaagad na pinawalang bisa ang testimonya ng Ingles at kinasuhan siya ng isang lubhang hindi patas na parusa. Inihayag din na ang mga bilanggo ay hindi pinapayagan sa silid-aklatan. Kaya, ang tungkulin ni Frank ngayon ay maglibot sa mga selda at mag-alok ng mga magazine o libro sa mga may gusto nito. Sa oras ng pahinga, nakilala ni Frank si Doc, isang matandang bilanggo na gumugugol ng halos lahat ng kanyang oras sa pagpipinta. Siya ay may hindi kapani-paniwalang talino at ang mga paksa ng kanyang mga pagpipinta ay mula sa kanyang sarili at ibinibigay sa warden. Ang lahat ng kanyang mga larawan ay may kasamang isang chrysanthemum na bulaklak na maayos na nakalagay sa kamay ng paksa. Makalipas ang ilang sandali, nakipag-chat si Frank sa Ingles na nagbubunyag ng lahat ng detalye na alam niya tungkol sa mga hakbang sa pagpigil sa pagtakas ng bilangguan. Ang maliit na bilang ng mga bilanggo na nagawang umalis sa kanilang mga selda ay binabaril ng mga gwardya sa mga tore ng bantay. Kahit na ang isang bilanggo ay matagumpay na nakaalis sa gusali, kailangan nilang lumangoy sa nagyayelong tubig upang maabot ang pinakamalapit na lupain. Makalipas ang ilang araw, sa oras ng pahinga, binanggit ni Litmes na may mga ventilation shaft sa ibabaw ng kanilang block. Ang pangunahing problema ay ang paghahanap ng paraan upang makaakyat doon. Nang hapong iyon, ang mga bagay-bagay ay nagsimulang maging miserable nang sinundan ni Wolf si Frank na may dalang kutsilyo. Ngunit ang huli ay namamahala upang umiwas sa tamang oras salamat sa isang babala mula kay Doc. Nagkagulo ang dalawa at kalaunan ay sinira ito ng mga gwardya. Gayunpaman, parehong sina Wolf at Frank ay dinala sa solitary confinement sa kabila ng ating bida na kumilos lamang para sa pagtatanggol sa sarili. Makalipas ang ilang araw, pinalaya si Frank habang si Wolf ay pinananatiling medyo mas matagal habang gumagamit siya ng makeshift na kutsilyo upang magsimula ng away. Lumipas ang ilang linggo at nakipagkaibigan si Frank sa isang bagong bilanggo, si Charlie Butts, na nakatalaga sa selda sa tabi niya. Kalaunan ay ipinakilala ni Frank si Charlie sa iba pa niyang mga kaibigan nang magkita sila sa bakuran. Habang ang lahat ng mga bilanggo ay nasa labas, ang warden ay umiikot sa mga selda upang suriin kung ang lahat ay maayos. Pagdating niya sa selda ni Doc, natuklasan niya ang isang painting ng kanyang sarili. Ang larawan ay nakakabigay puri at napakatumpak, ngunit nagpa siya ang malupit na warden na permanenteng tanggalin ang mga pribilehiyo ni Doc. Ito ay nag-iiwan sa kawawang lalaki na malungkot dahil wala na siyang dahilan para mabuhay.
Sa ibang lugar, si Frank ay binibigyan ng trabaho sa pangkat ng karpintero ng bilangguan. Isang hapon, habang nagtatrabaho sila, napansin niyang hindi maganda ang hitsura ni Doc at sinubukan niyang bigyan ng babala ang mga gwardya. Pero walang nakikinig sa kanya at hinihiling na lang na ipagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Sa kasamaang palad, ilang sandali lang, pinutol ni Doc ang kanyang mga daliri gamit ang kalapit na palakol. Nang hapong iyon, sa oras ng tanghalian, nakatanggap si Frank ng isang kaaya-ayang sorpresa. Si John at Clarence Anglin ay inilipat din sa Alcazars. Ipinahayag na kilala sila ni Frank mula sa isa sa kanyang iba pang mga sentensya sa bilangguan. Katulad niya, sanay din sa pagtakas ang magkapatid, dahilan kung bakit sila nandito ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ng isang naiinis na Frank ang isang ipis sa kanyang selda na tumatakas sa grill sa dingding. Tinitigan niyang mabuti at napagtanto na ang bahaging nakapalibot sa grill ay binubuo ng napakahinang konkreto. Agad niyang kinuha ang nail clipper na ninakaw niya at sinubukang tanggalin ang semento sa paligid ng grill. Sa kanyang sorpresa, matagumpay niyang natanggal ang isang malaking bahagi ng konkreto. Napagtanto ni Frank na may posibilidad na makagawa siya ng isang butas na sapat para makapasok ang kanyang buong katawan. Mamaya sa linggong iyon, dumating ang araw ng mga bisita at dalawa sa mga kaibigan ni Frank ang nakatanggap ng balita mula sa labas ng mundo. Si English ay binisita ng kanyang anak na babae na nagsabi sa kanya na ikakasal na siya. Si Charlie, sa kabilang banda, ay binisita ng kanyang asawa na isiniwalat na ang kanyang ina ay nasa kanyang kamatayan. Desperado na makita ang kanyang ina bago ito mamatay, sinabi ni Charlie kay Frank na gusto niyang makatakas sa bilangguan sa anumang paraan. Kaya, mamaya sa hapunan, sa wakas ay inihayag ni Frank ang kanyang natuklasan kay Charlie pati na rin sa magkapatid na Anglin. Ang konkreto at ang grill na metal ay pinahina ng moisture dahil sa hangin sa dagat, kaya maaari silang maghukay ng butas sa paligid nito. Maaari itong makapasok sa utility corridor na maaaring humantong sa bubong. Ipinaliwanag ni Frank na gagamit sila ng mga pahina ng magazine upang lumikha ng isang peking pader at itatago nito ang butas habang ginagawa nila ito. Nag-order na rin siya ng instrumento sa kadahilanang sasali siya sa prison band. Plano ni Frank na gamitin ang case ng instrumento upang takpan ang gagawin niyang butas. Maaari rin silang gumamit ng curtain mula sa silid-aklatan upang gumawa ng mga dummy na ulo upang makaalis sila sa kanilang mga kama. Sa ganoong paraan, maaari silang makatakas sa gabi at ang mga gwardya ay walang ideya hanggang sa pagdating ng umaga. Habang nagtatrabaho ang magkapatid na Anglin sa barbershop at sa tindahan ng damit, ang isa sa kanila ay maaaring kumuha ng buhok para sa dummy at ang isa ay maaaring magnakaw ng ilang kapote. Ang huli ay gagamitin sa paggawa ng mga primitive raft na magagamit nila sa pagtawid sa bay. Nang marinig ang lahat ng ito, napagtanto ng grupo na ang kanilang pagkakataon na makatakas ay maliit, ngunit pumayag pa rin silang sumali. Sa susunod na mga araw, nagsimulang magtrabaho si Frank ng mas madalas sa kanyang butas habang binabantayan ni Charlie ang mga gwardya. Ang nail clipper, gayunpaman, ay lubhang mahirap gamitin sa loob ng mahabang panahon dahil ito ay kulang sa tamang pagkakahawak. Kaya, kinabukasan, sa oras ng pagkain, nakipag-chat ang isa sa mga kapatid na Anglin sa gwardya para hindi siya magambala. Ginagamit ni Frank ang pagkakataong ito para magnakaw ng kutsara at dinala ito sa selda. Pagkalipas ng maraming araw, binibigyan ni Litmes si Frank ng 1 sentimos bilang kapalit ng 15 dessert. Ginagamit ni Frank ang metal na barya na ito upang gamitin bilang panghinang sa kanyang selda. Pinutol niya ang kutsara para makuha ang handle nito at ang clipper para makuha ang matulis na bahagi nito. Pagkatapos, sinindihan niya ang isang bungkos ng posporo upang tunawin ang barya at ikonekta ang grip ng kutsara sa nail file. Ngayon, mayroon na siyang tamang tool na magagamit niya para mas mabilis na maghukay. Palagi siyang tumatakbo pabalik sa kanyang kama kapag may dumarating na gwardya, salamat sa babala ni Charlie. Pagkatapos ng maraming araw ng paghuhukay, nagawa ni Frank na tanggalin ang lahat ng maluwag na konkreto. Ngunit ang grill ay nakakabit sa dingding at imposibleng matanggal ito sa pamamagitan ng kamay. Kaya naman, sa susunod na magtrabaho siya sa carpentry shop, gumawa si Frank ng isang wedge na maaaring makatulong. Ang tanging problema ay ang pagkuha nito sa pamamagitan ng metal detector, ngunit mayroon siyang plano para dito. Sinadya niyang dumaan sa metal detector habang bumabalik sa kanyang selda. Hawak ni Frank ang wedge sa kanyang kamay, pinananatiling nakikita para madaling mapansin ng gwardya. Sinabi niya sa gwardya na gagamitin niya ito bilang sabitan ng kanyang damit sa kanyang selda. Hindi naniniwala sa kanya ang gwardya at kinuha ang wedge bago tingnan ang mga bulsa ni Frank.
Ngunit dahil wala siyang nakita, pinayagan siyang umalis at bumalik si Frank sa kanyang selda na may nakatago na pangalawang wedge sa kanyang sapatos. Gamit ang tool na ito, sa wakas ay nagawa niyang alisin ang grill sa dingding. Sa susunod na ilang buwan, nagsimula na ring maghukay si Charlie at ang magkapatid na Ann Glenn. Nagsisimula na rin silang magtrabaho sa mga dummies gamit ang carton at mga pahina ng magazine, tubig, at konkretong alikabok na nakukuha nila mula sa paghuhukay. Nag-order si Charlie ng set ng pagpipinta na nagpapanggap na nakaisip ng bagong libangan. Ngunit, gagamitin nila ang pinturang ito para kulayan ang mga dummies at gumawa ng mga takip ng carton para sa mga butas na parang grill. Nang ganap na handa na ang dummy ni Frank, inilagay niya ito sa kama at sa wakas ay pumasok sa butas upang makita kung ano ang nasa kabilang panig. Nakahanap si Frank ng ilang hagdan na magdadala sa kanya sa utility corridor at sa huli ay dumating malapit sa mga ventilation shaft. Ngunit ang mga ito ay nasa kisame at hindi maabot ng isang tao. Samantala, isang gwardya ang umiikot sa mga selda. Siya sa una ay nalinlang ng dummy ngunit nakakatuwang hindi gumagalaw si Frank kapag muli siyang dumaan mamaya. Lalong lumala ang hinala ng gwardya nang ibinagsak niya ang kanyang baton at ang ingay ay hindi man lang nakapagpakilos kay Frank. Ngunit sa oras na malapit na siya sa selda, bumalik si Frank sa kama, iniiwasan ng anumang mga hinala. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan kung ano ang nahanap niya at sinusuri ang kanilang pagunlad. Malapit nang matapos ang magkapatid, ngunit si Charlie ay nahuhuli. Kinagabihan, pumasok sina Frank at John Ann Glenn sa utility corridor kung saan itinago nila ang mga kapote na ninakaw nila sa tindahan ng damit. Pagkatapos ay tumayo si Frank sa mga balikat ni John at nagawang maabot ang ventilation shaft. Tiningnan niyang mabuti at napagtanto niyang kakailanganin nila ang ilang seryosong tool para mabuksan ito. May nakikita rin silang saksakan ng kuryente sa dingding sa malapit. Kaya, sa susunod na pumunta sila sa pagsasanay sa banda, hiniling ni Frank kay Litmus na kumuha siya ng extension cord at drill. Sa una ay nag-aalangan ng huli dahil maaari siyang maipadala sa solitary confinement sa mahabang panahon. Gayunpaman, tinatanggap niya ito nang ipinangako ni Frank na ibibigay sa kanya ang bawat dessert mula sa kanyang plato. Sinasamantala rin ni Frank ang pagkakataong magnakaw ng isang maliit na desk fan na pinapasok niya sa loob ng kanyang accordion case. Kapag nakuha na nila ang lahat ng tool, kabilang ang isang penlight na ninakaw nila mula kay Doc. Si Frank at John ay bumalik sa utility corridor para magtrabaho. Gumamit sila ng tubo na pinutol ni John sa dingding para masira ang mga bar na nagpoprotekta sa butas ng baras. Pagkatapos, umakyat si Frank sa loob kasama ang isang makeshift drill na ginawa niya mula sa fan. Mabilis niyang tinanggal ang mga tornilyo sa mga metal plate na tumatakip sa daanan. Maraming buwan na ang lumipas mula nang dumating si Frank sa Alcatraz at sa wakas ay handa na ang grupo na tumakas. Nag-aalala si Charlie dahil ang kanyang peking grill ay patuloy na bumibigay. Ngunit kinumpirma ni John na ang kanilang pagtakas ay magiging handa sa susunod na Martes na nangangahulugan na sila ay lalabas sa Martes ng gabi. Isang umaga habang nag-aalmusal, inilabas ni Frank ang chrysanthemum na iniwan ni Doc. Laking gulat ni Litmus nang makita ito dahil ibinabalik nito ang mga alaala noong magkasama sila ni Doc na itinanim ang mga bulaklak na iyon. Ngunit ang warden ay may ganap na kakaibang reaksyon. Lumapit siya sa mesa at dinurog ito. Sinasabing labag ito sa mga regulasyon. Ikinagalit ito ni Litmus na sumusubok na suntukin ang warden, ngunit bigla siyang nahimatay dahil sa atake sa puso. Pagkatapos ng engkwentro na ito, naghinala ang warden kay Frank kaya nagutos siya ng inspeksyon sa kanyang selda. Wala silang nakitang kakaiba at nagawa silang linlangin ng peking grill. Ngunit nag-aalala pa rin ang warden, kaya inutusan niya ang isang gwardya na ilipat si Frank sa ibang selda. Inihayag na ang mga papeles na kinakailangan upang gawin ito ay tatagal ng ilang araw. Kaya, ililipat si Frank sa isang bagong selda sa Martes ng umaga. Lalong lumala ang mga bagay ng sumunod na araw, nalaman ng grupo na si Wolf ay nagpaplanong patayin si Frank. Kaya't nagpa siya silang tumakas ngayong gabi sa halip na Martes. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay oras na para umalis ang grupo. Matagumpay na nalinlang ni Frank at ang magkapatid na Ann Glenn ang mga gwardya gamit ang kanilang mga dummies at pumasok sa utility corridor. Ngunit nawalan ng lakas ng loob si Charlie at nanatili sa kanyang selda, humihikbi sa kanyang kaduwagan. Samantala, bitbit ng iba sa grupo ang makeshift raft na ginawa nila mula sa mga kapote at isa-isang umakyat sa ventilation shaft. Sa kalaunan ay nakarating sila sa bubong kung saan maingat silang pumuslit sa pamamagitan ng pagsubaybay sa pagdalaw ng mga searchlight.
Ang tatlo ay namamahala upang tumawid sa bubong at nakahanap ng isang pipeline laban sa dingding ng gusali. Ito ay madaling gamitin habang sila ay nagpapadulas sa tubo upang maabot ang bakuran. Maingat na iniiwasan ang mga searchlight, sa wakas ay narating nila ang bakod. Kasunod nito, umakyat si Frank at ang magkapatid na Anglin sa barbed wire matapos balutin ng tela ang kanilang mga kamay. Isa-isa silang tumalon at ngayon ay opisyal na lumabas ng gusali ng bilangguan. Kinaumagahan, sa regular na check-up, nalaman ng mga gwardya na 3 bilanggo ang nawawala. Agad na sinimulan ng malawakang paghahanap at ang buong gusali pati na ang buong isla ay sinuri. Sa kalaunan ay nakita nila ang ilan sa mga personal na gamit ng mga bilanggo na lumulutang sa bay. Dahil dito, naniniwala ang warden na nalunod ang mga nakatakas na preso. Ngunit itinuro ng isa sa mga gwardya na maaaring ito ay isang pang-aakit para isipin nilang patay na sila. Nakahanap din ang warden ng chrysanthemum sa isang bato at napagtanto na iniwan ito ni Frank bilang isang pamamaalam na insulto. Sa pagtatapos ng pelikula, nalaman na hindi na natagpuan ang mga bangkay ng mga takas. Pagkatapos, ang bilangguan ng Alcatraz ay isinara rin makalipas ng 1 taon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.